Maganda po yung caption dito sa post na ito ng isang page. Ang sabi kasi, Duterte versus Duterte. Yon. Ang ibig sabihin, laging taliwas. Okay? Laging makikita natin ang double standard yung mga katulad na itong taong ito. Noon pa man din, di ba? So titignan natin ang pagkakaiba ng nangyayari ngayon sa SMNI at syempre yung nangyari noon sa ABS-CBN. Alam natin kung ano yung punot dulo. Nung pagkakawala ng franchise ng ABS-CBN, alam natin yan at etong si Digong ang may kagagawan dyan. Alright, siguro karamihan sa mga naging kaalyado dati na ng si Digong na naging instrumento para nga mawala ang franchise ng ABS-CBN, siguro kahit papano nagsisisi na rin ngayon. Dahil nakikita na nila kung gaano kademonyo, kung gaano katindi ang isang ito, ang aminadong mamamatay tao na ito. Grabe, tignan natin kung paano niya, or ano yung kanyang mga pahayag tungkol nga sa pagsara ng ABS-CBN noong mga panahon. Sabi dito, I used the presidential powers to tell Congress, that you are dealing with scoundrels, and if you continue to kowtow with them, kawawa ang Pilipino. O diba? Yung mga ganitong pahayag niya, wala naman yan talagang basihan eh. Ginamit niya ang kanyang power. Ginamit niya ang kanyang mga galamay sa Kongreso. At yung mga nasa Kongreso naman, ang pinakanakakadiring mga personalidad. Bakit? Nagpagamit. Diba? Abay, talaga lang, masasabi niyong kayo'y Pilipino dahil wala na or sa ngayon na wala na ang ABS-CBN? Ang ABS-CBN po ay tatak ng pagiging Pilipino nating lahat. Hindi lang po simpleng media ang ABS-CBN. Naandyan po ang mga foundations ng ABS-CBN na agarang tumutulong sa mga kababayan natin sa panahon ng mga sakuna. Tapos, ang lalakas ng loob talaga, ito talaga yung nagagawa ng connections ng kuno ay power ng mga katulad na itong si Digong. Yan po ang binitawan na itong si Digong. Ginamit niya yung kanyang presidential power. Tapos ngayon, nagngangal-ngal dahil syempre yung kanyang show ay nasa SMNI. Mantakin niyo siguro naman hindi lingid sa kaalaman nating lahat kung bakit naandyan at may show sa isang sleazy or napaka-cheap na station etong si Duterte. Alam natin kung bakit naandyan siya. Dahil para sa kanya talaga yan. Kaya nabuo yan ay para sa mga katulad niya. Alright? So eto ngayon, nagngangaw-ngaw dahil siguradong apektado yan. Wala na siyang platform. Malaking bagay ang SMNI. Pero kung titignan nga natin, karamihan naman sa mga followers niyan, kung hindi man mga trolls, ay mga bayaran talaga. Alright, a temporary preventive suspension is by itself already censorship. Okay. So you see, kung makikita niyo po kung gaano katalamak ang pagmumura na itong isang ito on television, on national television. At yun nga, tinotolerate po yan ng mga katulad ng SMNI. Okay? You can't speak. You are censored. So to me, to that extent, or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Yan. Yan yung gusto ng mga yan na unlimited yung kanilang free or right to free speech or free expression. Gusto nila unlimited. Ibig sabihin, kahit magbanta at magmura sila dyan, walang problema. Ito yung pinakamalaking naging problema talaga na tinotolerate nga netong ganitong klaseng istasyon, netong SMNI. Yun po ang naging dahilan. Kaya para sa mga kababayan natin na minsan iisipin, normal na yung pagmumura, normal na yung pambabasto sa mga kababaihan at marami pang kabulastugan, abay dito talaga yung nagmula. Tapos sasabihin niyo, Tatay Diggs, talaga lang? Ibig sabihin, representation of a father, ganito ang ginagawa sa mga anak na nagiging bad influence being a father? Mali!